Ang mga babae, laging fueled by emotions, powered by their emotions. Ano yan, SM? We got it all for you? Hindi ka babae, Ropa, para maging alipin ng nararamdaman mo. Pag ang babae humihingi ng peace sa relationship, ibig sabihin, there are certain period of time na pwede mong sisihin yung mga nasa paligid mo, family background mo, yung parents mo. Pero putya, darating at darating sa point na may choice ka kung gusto mo pa rin umarte ng ganyan, Ropa. Mas malawak ang galaw mo pag may pera ka. Kasi kung totoo na 100% nag-submit ang isang babae sa isang lalaki, hindi magiging ganyan ang pag-uugali ng babae or hindi ganyan ang ugali ng isang babae. Pag kaya kang murahin ng girlfriend mo, ng asawa mo, wala talaga siyang respeto sa'yo. Alam niya sa sarili niya na mas dominante siya sa'yo. Ito yung mga babae na laging itetest yung masculinity mo. Kumbaga, yung lalaki na binabanggit niya ngayon is only her fucking safety net. Okay mga Ropa, pakinggan nyo itong minention sa atin nung isa sa mga Ropa natin. Dapat talaga sinisindak yung mga lalaking yan. Alam mo yun, the more na parang ano ka sa kanila, rude ka sa kanila. Hindi naman sobrang rude. Ayoko talaga maging rude na babae. Pero kailangan talaga takutin mo sila na parang ipakita mo na, okay, pag ganyan mo kote, elbow ka na. Example, itong si Kuya, di ba? Sabi niya sa akin, nandito na ako sa baba ng bahay mo. Sabi niya sa akin, hurry daw, magmadali daw ako. Nung pagkabasa ko ng hurry na ganyan, ay nakita niya ako. Lalo kong binagalan, be. Wait lang, ang init dito sa Biringan talaga, te. Sinasanay na ako sa impyerno. So lalo kong binagalan nga na Ay! Ba't may mga gandang babae, no? Hindi niyo ba alam na very toxic to sa mga lalaki? Yung mga gandang pag-uugali ng mga babae. I think she's talking about the guy na hindi niya talaga totally gusto. What? Kumbaga, ginusto niya yung lalaki na dinidate niya ngayon, it's because she's already old. What? Yun ang nakikita ko. Hindi ko nakikita na talagang patay na patay siya dun sa lalaki. Yung merong audacity na gawin to ng isang babae sa isang lalaki na gusto niya, malabong malabo. Kumbaga, yung lalaki na binabanggit niya ngayon is only her fucking safety net. Okay? I'm so sorry for you, bro, because nandiyan ka sa ganyang situation at binablog ka ng girlfriend mo kung paano kanya itrato. At yun ang pinaka worst na pwede mong matanggap sa isang babae. Yung hindi kanya nirerespeto and at the same time, sinasabi pa niya kung gaano kanya hindi ka gusto. Di ba? Kung sa babae mo gagawin to, it's very fucking unfair. Di ba? Sasabihin din, napakasama mo naman. You are so misogynistic. Bullshit. Di ba? Tayong mga lalaki, parang ang nangyayari, kailangan nating mag-adjust sa lahat. Di ba? Sa babae, sa ibang gender, ano pa, sa society. Kumbaga, kailangan lang nating sumunod at gawin yung purpose natin. At sila yung makinabang lahat. Di ba? Hindi nito naiisip nitong babae na to na yung lalaki na pinili niya or pwedeng safety net niya, pwedeng mas makahanap pa ng mas bata sa kanya. Kung yung lalaki na yon may trabaho, maganda trabaho, mapera, may tsura, matangkad, bachelor. Unless yung tinutukoy niyang lalaki is merong asawa sa Pilipinas, may mga anak, or may pamilya. So yung ganung mga lalaki, pwedeng tiyagain yung mga gantong babae. Uulitin ko mga Ropa, dalawa lang yan. Wala ka kasing option and simp ka at hindi ka aware sa female nature. Kaya inaalaw mo na gawin sa'yo yung mga gantong gawain ng mga kababaihan. Gets? Kaya mga Ropa, uulitin ko, hindi mo deserve itrato ng ganito at lalong hindi mo i-deserve ma-post ng dahil lang sa sinabi mo na, hurry, please, pakibilisan. Anong masama sa salitang bilisan mo or hurry? Ito yung mga babae na laging itetest yung masculinity mo. And I think, lagi kang bagsak sa mga test niya kaya lagi siyang ganito sa'yo. Kaya ngayon na you are trying to be a fucking man, mas lalo siyang nagre-resist. Dahil hindi na siya naniniwala sa'yo, subconsciously and emotionally, alam niya sa sarili niya na mas dominante siya sa'yo. Kaya ganyan ang karamihang trato ng mga babae sa mga kalalakihan na simp or walang option or laging nagpiplease na mga babae. Tapos sasabihin ng mga iba, kailangan mong piliin yung lalaking mas mahal ka. O ito, hindi ba to signs na mas mahal siya nung lalaki? Pero nakita nyo naman kung paano siya itrato ng kanyang girlfriend. Pero don't get me wrong mga Ropa, may mga ganitong relationship na nag-work.
kahit na toxic. Okay? So, may mga ganyang tao na pumapayag sa ganyang situation dahil pwedeng mas higit pa ang kanyang nakukuha or pwedeng kaya niya na i-tolerate yung mga ganito dahil pwedeng may mas nakukuha siyang mas malupit dun sa babae. Pero, mas malaki ang chances na itong lalaki na to wala talagang options or galing siya sa mga ganitong relationship at sanay na siya. Nakakalungkot mga ropa. At sana hindi kayo umabot sa ganitong relationship. At sana hindi nyo maranasan na makakilala ng ganitong babae na itatrato kayo na parang shit. Hindi ka na nirespeto, pinost ka pa at minaliit ka pa sa social media niya. Ew. Kung kayo nasa situation ng ropa natin, ano mapipil nyo mga ropa? Anyway, continue natin. Biglang sabi niya, pagka-upo ko, biglang sabi ko sa kanya na, Siko, don't you ever fucking rush me ever again. So ayun tayo, hindi niya Wow! Wow! Pag kaya kang murahin ng girlfriend mo, ng asawa mo, wala talaga siyang respeto sa'yo. Ganyang relationship ang pinakaayaw ng karamihang lalaki. Dahil ang lalaki, sa kabila ng mga nagawa nila sa buhay, deserve nila kung ano yung relationship na gusto nila. Okay? Kung nagsumikap siya para sa sarili niya at para sa gusto niyang i-build na family, tapos ganitong babae ang kakasamahin mo, putya bro, ako nagsasabi sa'yo, kung ano man ang meron ka ngayon, mas maraming makaka-appreciate sa yung babae. Maniwala ka sa akin. Ganitong mga babae, hindi ka ba nagtataka, anong edad niya na, ba't ganyan pa rin siya? Di ba? Bakit hindi siya nag-submit sa kahit kaninong lalaki or pwedeng nag-submit siya pero napilitan lang? Kasi kung totoo na 100% nag-submit ang isang babae sa isang lalaki, hindi magiging ganyan ang pag-uugali ng babae or hindi ganyan ang ugali ng isang babae. What? Diba? Pero like I said, may ganitong relationship at maraming ganitong relationship dahil sa mga lalaki na walang bayag, dahil sa mga lalaki na sim, dahil sa mga lalaki na walang options, dahil sa mga lalaki na inatupag, ispomera, na nakalimutan niya na kailangan niya maging leader sa isang relationship. Mga ropa, oo, napakahalaga ng pera. Mas may galaw ka eh. Mas malawak ang galaw mo pag may pera ka. Pero wag mong kakalimutan, kahit may pera ka, pwede ka pa rin maabuso, ropa. Especially nung mga gantong kababaihan. Biruin mo, hindi natin alam mo, baka itong lalaki na to nag-isip kung saan niya dadalhin yung girlfriend niya, nag-isip or pwedeng isosurpresa niya yung girlfriend niya sa isang lugar na pwedeng mamahalin or pwedeng paborito ng babae. Tapos dahil sa simpleng hurry up, natas yung ego niya, ropa. Nasakta ng ego ni girl. Kaya mga ropa, wag na kayo magtaka kung isang 36 umaarte ng ganito or ganito ang behavior niya dahil may problema sa kanya. Emotionally, mentally, pwedeng she has a trauma. Okay? Kasi kung talagang nakita niya yung lalaki na kaya siyang ilid, hindi ganito eh. Hindi magiging ganito ang isang arte ng isang babae. Pero mga ropa, hindi natin kasalanan yun eh. There are certain period of time na pwede mong sisihin yung mga nasa paligid mo, family background mo, yung parents mo. Pero putya, darating at darating sa point na may choice ka kung gusto mo pa rin umarte ng ganyan, ropa. Kaya sa ating mga lalaki, may consequences pag hindi tayo nagtino. Di ba? Kaya mga ropa, ingatan nyo yung mentalidad nyo, yung emotions nyo, lagi nyo protektahan yung sarili nyo, lalo na sa mga babaeng ganito. I'm not saying na she's a bad person, pero alam naman natin na yung mga ganitong babae, hindi natin gusto or hindi natin pinapangarap unless you are clouded by your emotions. Kaya hindi mo nakikita kung ano yung mga bagay na gusto mo sa isang babae talaga. Or pwedeng lumaki ka sa isang pamilya na pinipli sa mga kababaihan. Kaya naging ganyan yung pray mo sa sarili mo. Wag, ropa. Sa mga ropa ko, wag. Please lang. Sayang, men. Sayang yung oras mo, pera mo, effort mo. Kasi pwede ka magka-trauma eh. Pero the difference between our trauma is it builds us eh. Pero sa mga babae, it destroys them. Same thing with peace. Pag ang babae humihingi ng peace sa relationship, ibig sabihin, hindi niya kaya emotionally, mentally. Maybe she's been in a relationship na talagang abusive. Pero sa lalaki, pag humihingi ng peace sa relationship or pag gusto natin ng peace sa relationship, ibig sabihin, gusto natin ng support in a sense na pag tumahimik ka or mas magaganda yung sinasabi mo, hindi ka bungangera, mas makakausad tayong dalawa. Pwedeng ma-reach ko yung pangarap ko or yung pangarap natin para sa ating dalawa. Di ba?
Kasi yung babaeng suportado ka, yung hindi bungangera, hindi combative, hindi opinionated, yan yung mga masasarap kasama. Yan yung mga masasarap kakwentuhan. Kaya nga minsan, ang lalaki hindi napipigilan, nagiging marites na rin dahil sa girlfriend niya. Alam nyo ba yun mga ropa? Pag ikaw, palagay ka, or pag save ka rin sa isang babae na nakakausap mo, nagiging marites ka na rin. Di ba? And it's normal sa isang relasyon ng babae at lalaki. And at the same time, yung babae na kinakasama mo, pwedeng mas naiintindihan ka na. Di ba? Yung pagiging male nature mo, naiintindihan niya na nandun yung aggression mo. Kaya mabilis ka ma-trigger, kaya mabilis ka mainis. At pag yun ang naintindihan ng babae sa'yo, talagang makikita mo na itong babae na to is karapat dapat bigyan ng relasyon, or itong babae na to is dapat talagang protektahan ko. Kaya mga ropa, ulitin ko sa inyo, wag na wag kayong makikipagrelasyon sa mga gantong tipo ng babae kasi sasakit at sasakit ang ulo nyo. I don't know bakit proud siya dun sa mga pinakikita niyang behavior ngayon. Why this kind of women are so proud to show how combative they are, di ba? Or how opinionated they are. Very unattractive to most of men na pinapangarap nila, honestly. Ang tanging ma-attract nila is yung mga lalaki na under sa kanila. Pero yung above sa kanila na pinapangarap nila at gusto nilang mag-lead sa kanila, mahihirapan sila na i-attract yung mga ganong kalalakihan. Ginawa sa akin yun, hindi niya ginawa yung her niyang nalalaman na ganyan. Parang I will get ready when I want to. Okay? Hindi pinagmamadali ang mga prinsesa. Tapos meron pang isang instance, biglang Ma'am, hindi ka na po prinsesa. Wala na po sa edad. Lol, joke. sabi namin, magkikita kami ng gantong oras. Tapos biglang sabi niya sa akin, ay babe, meron pala akong ganap after work, ganyan-ganyan, sabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, hindi na ako nag-reply pala. Biglang sabi niya sa akin na, bakit mo ako sinisihin? Galit ka ba? Sabi ko sa kanya na, it's okay. May iba pa ako mga plano. So bahala ka sa buhay mo. Ganyan, hindi galit. Alam mo yung kailangan talaga, pagkasabihin mo yun, hindi ka magwawala. Parang ganun lang. So okay, go. Gawin mo yan, be. Tapos biglang sabi niya sa akin na, hindi na ako pupunta sa event na yun. Wow. Sabi ko sa kanya, okay, ikaw bahala ka sa buhay. May sabi sa akin, actually, hindi naman talaga ako nag-confirm sa'yo, keme na ganyan. Nag-explain pa siya ng ganyan. In-circular niya pa yung message ng ganyan. Sabi ko, okay, anong point mo? Anong point mo? Alam ko namang ako mali doon, pero So, pwedeng ano to, it's a test ng lalaki. Titignan niya yung reaction ng babae. Pero, bandang huli, siya pa rin yung bumigay. Kumbaga, tinest niya yung babae, titignan niya yung reactions ng babae pag kinancel niya yung usapan nila. Tapos, bandang huli, siya rin pala yung susuyo dun sa babae. Okay ni, tama ni. Kaso, minali pa niya. Sayang, di ba? So, mga ropa, makikita mo rin sa reaction ng babae kung gaano rin siya ka-invest dun sa lalaki, na makita niya yung lalaki. Medyo dinamdam niya yung pag-cancel. So mga ropa, ang mga babae, tandaan nyo, sensitibo yan dahil ginagamit nila ang kanilang emotions. Kaya yung mga ganong simple na akala nyo, dinededma yung message nyo, sinisin lang yung message nyo, or pinapakita na strong sila, pero ang totoo, mahina yan ropa. At yung mga bagay na yun na kanilang pinipigilan dahil sa kanilang nararamdaman, yun yung pinakamali nila. Kaya mga ropa, huwag kayong maniniwala na they are very tough and very strong. They are combative, opinionated. Pero pag sa mga ganyang bagay, nahihirapan sila. diba, takutin pa rin natin sila. Sabi, medyo toxic to. Pero sabi niya, anong... Hindi medyo, toxic talaga yan. Wala naman, babe. Wala naman akong point. Ikaw lagi tama. Yes. Biglang sabi niya sa akin, ika-cancel ko lahat para sa'yo. Ganyan, te. Sabi ko, Simp yarn. Ayoko talaga sa mga babaeng nagger. Pero, men love bitches. Men love bitches, te. May ano to si Ropa natin, baka may attachment issues to si Ropa. Or, karamihan ng naging ex niya is ganyan talaga. Kaya ganitong tipo ng mga babae ang na-attract niya. Kaya mga Ropa, ulitin ko sa inyo, never ever entertain this kind of behavior ng mga babae. Kung alam nyo na kagad na ganito siya, tapos wala kayong options, okay lang yun. Huwag kayong masyadong uhaw. Huwag kayong masyadong atat na ibigay yung isang relasyon sa isang babae na dahil maganda siya, hot siya, malaki puwet niya, malaki boobs niya, jojowain nyo na. Mag-isip-isip kayo, Ropa. Huwag nyong ilagay yung isip nyo sa burat nyo. Mag-isip kayo ng tama. Mag-isip kayo ng rasyonal. Dahil lalaki kayo, hindi kayo babae na nagdidesisyon base sa kanyang nararamdaman. Uulitin ko, hindi ka babae, Ropa, para maging alipin ng nararamdaman mo at magdesisyon ka base sa nararamdaman mo. Paliwanag ba, mga Ropa? Hindi ko alam, may mga saltik ata yung mga lalaking yan, te.
Like, the more na tinatrato mo silang tama na loyal ka, mabait ka, martyr ka, saka sila umaayaw. Pero pagka ganyan mo, ewan ko, te, pagka, kunwari, May salty kang puta. wala kang pakialam, Ano? na parang, Grabe. Ganito girlfriend mo, anong buhay meron ka? Ano tawag doon? Mas bet nila yun, mga buang. No, hindi namin trip yun. Ngayon, sinusundan ko, medyo toxic. Pero, No, hindi nga medyo toxic talaga. Ito pagiging toxic. So, why not be a woman in male-dominated field? Nah. So, yun. Ano yan, para kami shotang lalaki niyan, Ropa. Mahirap pag dalawang alpha, lagi nag-aaway. Kahit nga sa Animal Kingdom di ba? Na pag nagkasubukan ng dalawang alpha, magpapatayan sila. Dalawang leon, dalawang gorilla. Pag yan nag-away, dyan mo makikita kung sino talaga ang alpha. Pero tayong mga lalaki, dahil alam natin na babae yung kausap natin, kailangan natin i-lessen yung pagiging aggression natin. Or kailangan nating i-avoid yung pagiging aggressive natin. Di ba? Especially, pag combative na yung babae. Kaya nga may mga lalaki na kung ano-ano ang nagagawa dahil sa mga ganitong babae na hindi nila napigilan ang kanilang emotions. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mga Ropa, huwag kayong papasakop sa inyong nararamdaman. Dahil ang ating nararamdaman ay always come and go yan. Parang ano yan, bisita na biglang dumarating na hindi mo naman in-invite. Yung inis mo, yung bad trip mo, di ba? Yung trigger, di ba? Yung emotions na yan, ano yan? Bigla-bigla na lang yan. Kaya nga may mga naniniwala sa soulmate or sa fate. Siya yung fate ko na makasama habang buhay. Ulul! Bilang lalaki, kailangan mo mag-isip. Tandaan mo, ikaw ang lalaki, ikaw magbibigay ng relasyon Dapat strategize mo yan kung sino yung gusto mong babae. Kung hanggat maaari, sulat mo na kung ano mga tipo at ugali ng isang babae. Pero hindi mo pwedeng makakuha yan sa isang babae. Kagaya ng mga ginagawa ng mga babae na gusto nila yung lahat ng traits ng isang lalaki na magaganda nasa isang lalaki. Hindi ganun. Ano yan, SM? We got it all for you? No! Baka sa SM nagtatrabaho yan. Nagkaroon ng ganong mindset. Lol. Anyway, mga Ropa, anong takeaway natin dito? Umpisa pa lang, tama na. Itigil mo na kung ayaw mo sumakit ang ulo mo at kung ayaw mong idrag ka ng emotions niya sa lugar na ayaw mo. Ang mga babae, laging fueled by emotions. Okay? Powered by their emotions. So, either ililid mo siya sa tama o idadrag ka niya doon lagi sa nararamdaman niya, which is very fucking toxic. Kaya mga Ropa, nasa sa inyo ang desisyon. I-entertain nyo ba? Or palalampasin nyo na? At maghahanap na lang kayo ng iba. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa.